Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, si Marcos Jr. ang pipili. Nilinaw ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia na maaring pumili ang Pangulo ng kapalit mula sa Senado o Kamara de Representatives sakaling mapakante ang posisyon ng Vice Presidente. Pinaliwanag ito ni Garcia sa gitna ng mga umiinit na kaugnay ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi niya, in case of vacancy in a position of, for example, a Vice President, the President will choose a replacement from the Senate or House of Representatives. Ani Garcia sa kapihan sa Manila Bay Forum. Gayunman, sinabi ni Garcia na hindi magiging automatiko ang appointment dahil kailangan pa rin itong aprobahan ng mayorya ng Senado at Kamara. Sabi niya, the choice must have the consent of the majority of the members of the Senate and the House of Representatives voting separately. Ayon kay Garcia, nakasaad ito sa Constitution Section 9, Article 7 ng 1987 Constitution. Binalikan din niya ang naging sitwasyon noong 2001 nang naging Pangulo si Gloria Macapagal Arroyo matapos mapatalsik si dating Pangulong Joseph Estrada. Noong panahon iyon, itinalaga ni Arroyo si dating Senator Chupisto Ginggona Jr. bilang Vice Presidente. Okay. Napanood ko sa isang interview ni dating Senate President Franklin Drilon. Ang una daw na inoferan ni Gloria, isang senador na gagawin niyang Vice Presidente ay si Senator Drilon. Nabanggit niya yun sa interview. But, sabi niya, hindi niya tinupad ang kanyang pangako. Ganyan talaga ang laro sa politika. Kanya-kanyang gapangan. So, yes, kapangyarihan ng Pangulo. Ang naririnig ko noon ang mga usap-usapin kung natuloy kung nagtagumpay sila sa impeachment ni VP Sara last year, ang mga speculation, ang gagawing Vice President, ang pipiliin daw ng Pangulo ay si Martin Romualdez. Yun ang plano. Para anytime daw na aalis si Pangulo o whatsoever, at least ang magiging presidente si Martin Romualdez dahil siya naman ang napiling Vice Pangulo. That was the plan before. So ngayon, I don't know dahil nawala naman sa limelight si Martin Romualdez. Naglaho na parang bula ang kanyang ambisyon sa politika. Palagay ko wala na politically dead na ang kanyang karera sa national politics. I don't know as of now, wala pa namang balita sa kasong na isampa sa kanya Sandigan Bayan. Wala pa ring desisyon ng Sandigan Bayan kung maisyuhan ba siya ng warrant of arrest o hindi. Nakailang buwan na ba yung sobra buwan na? Wala pa rin. Tingnan natin. Hopefully na magbunga ito ng warrant of arrest, non-bailable, at saka mahuli nila at mapakulong. Pag hindi nangyari yon, tingin ko puros drama lang ang ginagawa ng ombudsman. Okay, balik tayo sa issue. How is the chances of VP Sara being convicted in the trial? I don't know sa inyo. Ako, as sure as the sun rises in the morning in the east and
sets in the afternoon, ganon din kasigurado na acquitted, mananalo si VP Sara sa kanyang impeachment trial. Ang impeachment is more of a political exercise, hindi masyadong nakabase sa ebidensya. Although may nagsasabi, dapat ebidensya, dapat konsensya whatsoever. Oh, no. Tingnan nyo ang nangyari kay dating Chief Justice Corona. Hindi naman malakas yung ebidensya. Bakit kinonvict siya? Bakit sinabi kong hindi malakas ang ebidensya? Dahil sa Sandigan Bayan, wala siyang doon. He was panalo siya sa kaso. Ganon din. Ill-gotten wealth ba yun? Alleged ill-gotten wealth, graft and corruption, SALN. Wala, cleaner siya ng Sandigan Bayan. And ang Sandigan Bayan is a regular court based on evidence. Ang impeachment is not so much on evidence, it is more on numbers, more on political affiliation. And let's admit, daming mga senador na kakampi ni VP Sara. Yung majority 13, sigurado na yon sa tingin ko, boboto sa acquittal ni VP Sara. Siyam lang na boto ang kailangan ni VP Sara para manalo. Nandiyan ang 13. Ano pa? Anong? Sige. Let's see what will happen. Basta wag kayong iyak. Ako excited na ako na ngayon na nakonvene na ang impeachment court. Excited na ako. Not so much on the result. Ang inaabangan ko yung tatayo sina Madriaga, Trillanes, Matibag doon sa witness stand. Kung sino man yung mga testigo nila. Tignan ko kung gaano kagaling itong testigo nila pagdating sa cross-examination ng mga batikang abogado ni VP Sara. Tignan ko kung gaano katibay sila kung mga testigo ng prosecution pag ang nag-cross-examine si Senator Marcoleta, Senator Escudero, Senator magkapatid na Cayetano. Tignan ko lang. Yun ang blood path na sinasabi ni VP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ana mo og yero. So mag-atop ni karon. Jakat sa purayon. So muna ni ang iyang atopan. So nindot gyud. Ay, sige. Ay no. Sige, ikot. Oh, nasa sabay no, ray no ni si makano si Itya. Babukat siya pa no. Budgetan labi ah. Alam manigang sa alam. Bisan ma-part of the lang team yok na o karon humanag gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So maayo na gyud nga tan-awon kay nahuman naman sa pag-atop. Salamat sa Ginoo. Tabang ko sa Ginoo. Sir Makanas. Kayo sa tabang sa SINS. Amua. Nag-sponsor. Pila day ka bulan ni ang kining kuan nimo nga atupan nga bago pa na atupan dugay pila ka bulan? Lima. 5 ka bulan sa kuan so dugay-dugay gyud. So bago pa na atupan. Bago pa.
Tungod kay nga naman nga wala mo nakaatop sulod sa 5 ka bulan. Ikay talit og sen. Tungod kay wala ipalit og sin. Oo, so sige, salamat kayo.